Ito ang quiz challenge para sa Unit 4, Arlin 6, ang Pilipinas at ang Kalakalang Panlabas. So, gawain 1, country and flag. So, ano yun ang pag-alam ng flag hunt. So, ayusin ang mga titik na nasa loob ng kahon sa hanay A upang mabuo ang pangalan ng bansang tinutukoy at pagkatapos ay piliin ng titik na katumbas na watawat nito sa hanay B. Isulat yung sagot niyo sa yellow paper once again. Ang number 1, anong watawat yan? Ang sa letter A. Number 2, ano yan sa letter B na watawat? Number 2. So number 2, anong saang watawat dito ang tumutukoy sa number 2? Saang watawat tumutukoy yung number 2? Sunod ang number 3. Anong watawat yan? So, anong tinutukoy niya? Sa number 4, anong bansa yan? Yung jumbled letters. Anong tinutukoy na bansa yan? Then sa number 5, anong bansa ang tinutukoy naman ito? Number 6, anong bansa ito na jumbled letters? Number 7, anong jumble letters ito? Nasa number 7. Number 8, ano ito siya? Bansa ang na-jumble letters. Number 9, anong country ito? Jumbled letters. And then number 10, anong bansa yan? So, ang tanong, alin sa mga bansang ito ang naging madali o mahirap sagutin at hanapin? Bakit? Berto, paano nakatulong iyong paunang kaalaman sa geografiya at kasaysayan ng daigdig upang madali mong masagutan ang bawat bilang? Number 3, sa iyong palagay, sa paanong paraan nagkaroon ng ugnayan ang mga bansang ito sa Pilipinas? Para naman sa gawain to, hanap salita. Hanapin ang susunod na salita sa word box. Ang mga ito ay maaring nasa anyo, pababa, pahalang, pataas o pabaliktad. Yung barter, export, langis, batas, galyon, prutas, bigas, ginto, tabako, dolyar, import, taripa, electronics, kalakalan, kota. So, hanapin dito sa loob ng word box. Ang tanong, alin sa mga ito ang bago o hindi gaanong pamilyar sa iyo? Bakit? Sa iyong palagay o sariling opinion, paano kaya nagkaroon ng ugnayan sa bawat isa sa mga salitang iyong hinahanap? Paliwanag. Isulat yan sa yellow paper para sa AP Journal. Sa gawain 3, Tower of Knowledge, ang gawain ito ay naglalayong matutukan ang baitang ng iyong kaunlaran. Sa pagkatuto sa aspektong ito ay sagutin mo ang katanungang nasa kahon. Sulat mo sa bahaging simula ang iyong inisyal na kasagutan, samantala ang bahagi ng gitna at wakas ay sagutan mo lamang sa iba pang bahagi ng iyong paglalakbay sa araling ito. So dito, simula, gitna, wakas. So paano mo ilalarawan ang pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa larangan ng kalakalan at ano ang bahaging ginagampanan nito sa ekonomiya ng bansa? Para naman sa gawain 4, text to graph list. So basahin at unawain ang tekstong nasa kahon at pagkatapos sagutin ang mga paprosesong tanong gamit ang graphic organizer sa sunod na pahina. So kalakalang panlabas. So anong tinutukoy nito? Ito ay tumutukoy saan? Ito ay nagaganap saan? Dahil, yan, paprosesong tanong tungkol saan ang tekstong iyong binasa. Bakit nagkaroon ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa? 3, paano binagawa ng pag-unlad ng pag-aaral ng economics ang kaisipan tungkol sa kalakalang panlabas? Para sa gawain 5, T-chart, absolute o comparative. So, batay sa paglikha ng produkto o serbisyo, absolute ba o advantage? Absolute advantage ba o comparative advantage? So, yan batay sa paglikha ng produkto. Batay naman sa pakinabang sa kalakalan, absolute advantage o comparative advantage. So, yan ang ano ninyo. Ito ang performance ng Philippines trade noong June 2014-2013. So, ito naman ang Philippines top 10 exports by country June 2014. Saan tayo nakipagkalakalan? Nangunguna ba tayo? Top 10 tayo.
Para sa gawain 6, import o export, ay Venn diagram mo. So basahin at unawain ang teksto tungkol sa kalakalang panlabas ng Pilipinas. So layunin ng gawain ito na masuri ang mahalagang data, informasyon tungkol sa kalakalang panlabas ng Pilipinas. Pagkatapos sagutin mo ang mga pamprosesong tanong at punan ang Venn diagram. So ang Venn diagram is import, export. So ang pagkakaiba ay iyong isulat sa mahalagang datos left and right. Pagkakaiba ng import at export. So ang pagkakatulad dito sa naman isulat dito sa gitna. So tanong, tungkol saan ang tekstong iyong binasa? Paano mailalarawan ang takbo ng kalakalang panlabas ng Pilipinas? 3. Batay sa datos na inilahad ng teksto, pagkumparahin ang export at import ng ating bansa sa pamamagitan ng paglalahad ng mahalagang impormasyon. Para naman sa gawain 7, Philippine Economic Ties, logo natin, alamin at talakayin. Mula sa tekstong iyong nabasa, sagutin mga pamprosesong tanong na nasa ibaba. Pagkatapos ito ay punan impormasyon ang diagram bilang pagbubuod. Tanong, ano ang pangunahing diwa o pinsay ng binasang teksto? 2. Mula sa iyong binasa, bakit nakipag-ugnay ng ating bansa sa mga samahang pandaigdig? So ito yung teksto. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Matapos mabigo ang pagkatatag ng Association of Southeast Asia, ito ay nagbigay daan para magsimula ang Association of Southeast Asian Nations noong August 8, 1967. Ang samahang ito ay naglalayong paunlarin ang ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ito ay binuo ng bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand na kinilala bilang sa founding countries sa bisa ng dokumentong tinawag na Bangkok Declaration. Sa kasalukuyan, ito ay binubuo ng 10 bansa kasama ang Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar at Vietnam. Ang pagkatatag ng samahang ito ay naglalayong pagbuklurin magkaroon ng pagkakaisa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Dinagdag na rito ang pagnanais na labanan ang pagkalat ng komunismo sa Asya. Nagkaroon ng kaunlaran pang ekonomiko. Ang punong himpilan nito ay matagpuan sa Jakarta, Indonesia. Upang mas mapahusay at tuluyang makamit ang layunin ng samahan na magkasunduan ng mga kasaping bansa sa pagtatag ng 3 community na binubuo ng ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community at ASEAN Socio-Cultural Community. Sa aspektong pa-ekonomiko, ang samang ito ay naglalayong paunlarin at isulong malayang kalakalan ng bawat kasapi ng ASEAN, pati ang bansang dialogue partner nito. Kabilang sa dialogue partners ito ay ang Australia, China, Estados Unidos o Amerika, European Union, Japan, New Zealand, Russia at South Korea. Upang maging ganap ang pagnanais na ito ay nagkaroon ng kasunduang tinawag na ASEAN Free Trade Area o AFTA na nilagdaan ng January 28, 1992 sa Singapore. Ito ay nakabatay sa konsepto ng Common Effective Preferential Tariff o ang programa ng susulong ng pag-aalis ng taripa at kota upang maging ganap na pagdaloy ng produkto ng mga bansang kasapi sa ASEAN, kung kaya't ng larangan kalakalang panlabas ng Pilipinas Economic Bloc batay sa nilabas na datos ng Philippine Statistical Authority. Ang ASEAN ang pangalawa na may naitatag na 770.46 million. Para sa June 2014, ito ay isang pagpapatunay na mas pinaigting ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang kanilang ugnayan sa pagdating ng kalakalan. So batay doon sa sinabi ko, nabasa, sagutin yung pamprosesong tanong. So batay sa datos nilahad ng teksto, punan ang mga mahalagang impormasyon, ang diagram na ito sa baba, at makumpara ang pagpaugnay ng ating bansa sa mga samahang pandaigdig. Layunin ng pagkatatag ng samahan. So mga samahang pang-ekonomiko, halimbawa yung World Trade Organization. Diyan ang pangunahing tulong na naidulot ng ekonomiya ng Pilipinas. So ang APEC, ano naman ang layunin nito at pangunahing naitulong ng APEC. Sunod, ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Ano ang naitulong nito? Kalakalang palabas ng Pilipinas, kahalagahan, mapatakaran at programa. So nakatulong ba ang mga pagkipagkalakalan natin sa ibang bansa? Gawain 8, text to data retrieval chart. So batay sa tekstong binasa, sagutin mo sumusunod. Ano ang pinapahayag ng teksto? Number 2, batay sa binasa, bakit kinakailangan ang pamahalaan mapagtupad ng mga batas, patakaran o programang may kaugnayan sa kalakalang panlabas? 3. Batay sa datos, nilahad ng teksto, punan ng datos ang data retrieval chart na nasa ibaba. So, batas o programang may kaugnayan sa kalakalang panlabas. So, yung mga taripa, sinasaad o nilalaman, kahalagahan. Para sa gawain 9, mind trade quiz,
Batay sa iyong napulot na kaalaman sa mga tekstong binasa, ano na ibig sabihin itong sumusunod? 1. Ang tawag sa sistemang pagpalitan ng mga produkto at serbisyo ng mga bansa sa daigdig. So, anong tawag doon? Tarif ba o barter? Number 2. Ito ang buwis na pinapataw ng produktong inaangkat. Tarif ba o export-import ba? Number 3. Ito ay tumutukoy sa ganap na kalamangan ng isang bansa sa isang produkto kapag mas bababa ang halaga ng produksyon nito kaysa halaga ng produksyon ng ibang bansa. Ano yan? Comparative o tinawag nating may sinabi comparative ba yun o absolute, no? Sunod, number 5, isang batayan ng pakipagkalakalan na kung saan nagpapabuti sa bansa ang espesyalisasyon bilang batayan ng kalakalan at prinsipyo ng opportunity cost. 6, ang tawag sa batayan transaction ng pag-ugnayan ng isang bansa sa larangan ng kalakalang pandaigdig. So, import-export ba? 7, ang pagluwas ng mga produkto patungo sa iba't ibang bansa sa daigdig o import o export. So, yung kanina, absolute ba o comparative advantage? Number 8, ano ang tawag sa pag-angkat o pagbibili ng produkto sa ibang bansa? Import ba o export? 9, ito ang taktang dami ng produkto na maaaring iluwas sa isang bansa. So, anong tawag doon? Number 10, ang patakarang nagbubunsod upang isulong ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa pamagitan ng pag-alis ng mga hadlang nito. 11, ang pangunahing bansang may mataas sa pagluluwas sa Pilipinas ayon sa datos ng Philippine Statistical Authority. USA ba o Thailand? Number 12, sa ilalim ng economic bloc, ito ang samahang may mataas na pagluluwas ang ating bansa ng mga produkto at serbisyo. So, ano yun? Isang organisasyong pangkalakalan na tinatag upang isulong ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa daigdig. Number 14, ang samahan ng mga bansa ng Asia Pasipiko naglalayong paunlarin ang ekonomiya ng mga bansang kasapi. 15, ang samahan ng mga bansa na nagtatag ng tatlong pangunahing komunidad na kinabilangan ng political security, community economic, community at socio-cultural community na siyang nagiging batayan ng ugnayan ng mga bansang kasapi. Para sa gawain 10, Tower of Knowledge. So, ang simula, ilagay sa baba, gitna, at wakas ng tungkol sa kalakalang binabanggit natin panlabas ng Pilipinas. Para sa gawain 11, balita analysis, sagutin ang mga sumusunod. Tungkol saan ang balita? 2, makatwiran ba ang sinasaadang balita? Bakit? 3, maglista ng mga pahayag mula sa balita na siyang nagpapahayag ng pakipag-ugnayan ng ating bansa sa larangan ng kalakalang panlabas. So, ito ang balita. Pilipinas obligadong umangkat ng bigas 2013 na na-post. Mag-angkat pa rin daw ang bigas Pilipinas kahit abot kamay na ang bansa ang rice self-sufficiency ngayong taon. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Alcala. Sinabing may international commitment ang bansa sa World Trade Organization na minimum access volume ng bigas na maaaring ipasok sa alinman bansa hanggang nakabayaran ng kaukulang buwis para rito. Nilinaw ni Alcala na hindi matanggihan ng Pilipinas ang bigas na ipapasok ng mga dayuhan sa bansa dahil bahag ito ng nasabing kasunduan sa WTO. Sinasabi ng kalihim na pinasok ng ang bansa ang kasunduan ng WTO ng kulang pa ang kulang supply ng bigas sa bansa. Ito ang tugon ni Alcala sa pag-question ng ilan kung bakit kailangan pa ng Pilipinas na umangkat ng bigas kung sinasabi ng gobyerno na sapat ang inaani ng lokal na magsaka, ayon kay John Fabon. So, sagutin yun sa inyong yellow paper. Para sa gawain 12, brand B, Anyaga o brand L, local survey. So, yung brand daw B, Anyaga o brand L, local survey. Sa tulong ng iyong mga kagrupo, magsagawa ng survey. So, ikaw lang naman ito dahil sa may COVID ngayon, pandemic. So, sa kinaukulan, batay impormasyon. So, para dito, tanong mo, mag-interview kayo. So, halimbawa, ano ang bench, yan ba siya ay galing sa ibang bansa o lokal? Branded ba? O banyaga, galing sa ibang bansa o lokal dito sa bansa lang natin. Tanong, ano ang batayan sa pagpili ng respondents? Paano ka nagkaroon ng ideya kung ano ang mga produktong lokal o banyaga? Ano at alin ang mga item o brand name maraming pumili? Bakit? Sa kabuuan, ano ang produktong mas maraming pumili gawaing banyaga o lokal? So, ano ang gusto ba ng mga tao, lokal o imported? Sa gawain 13, editorial at cartoon.
katulong iyong kagrupo, ikaw na magdodrawing ka, no, ng editorial cartoon. Kinahanglan mabuo itong balita, naglaman ng maayos na panimula kung saan ipinaalam ninyo sa mabasa paksa ang katawan ng balita bilang isang nagpaliwanag paksa at wakas kung saan nabasa mga tagubilin o mungkahi tungkol sa paksa. Ang iyong output ay markahan ng ganito. So, lahat-lahat ay para sa editorial cartoon. Ito para sa editorial. So doon sa editorial o cartoon, gagawa kayo ng editorial ukol sa mga branded o sabihin natin imported o lokal na mga bagay-bagay na gusto ng mga tao. So dito balik pa rin tayo para sa gawain 14 Tower of Knowledge. Simula, gitna, wakas. So anong simula ng kalakalang palabas ng Pilipinas? Sa gitna. And then wakas, may mabuti bang resulta ito? Para sa gawain 15, panata sa mabuting pamamayan. So goal, anong goal mo? And then role, audience, situation, product, performance, grasp. So bigyang tuon ang sumusunod na paggawa ng panata ng mabuting pamamayan. A. Komprehensibong pagbahagi ng mga pamaraan kung paano magiging kabahagi sa kaunlaran ng bansa. B. Napangatwiranan kung bakit kailangan tayong maging kabahagi upang maisulong ang kaunlaran ng ating bansa. C. Kahalagahan ng pagkataguyod at paghihimok sa pagiging matalinong mamimili at panagutang negosyante. Para sa pangwakas na pagtataya, so isulat ang titik sa yellow paper. Number 1, knowledge. So understanding, number 2. Number 3, understanding din. So number 4, understanding. Number 5, knowledge. Alin sa musunod ang hindi nabibilang sektor ng pag-agrikultura, pangista, pag-ubat, paghayupan, pagmimina. So piliin nyo lang, later lang sulat. Number 6. Yan. 7. Number 8. Number 9. Number 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 to 20. So dito nagtatapos ang ating fourth quarter o unit 4. Kinakamusta ko kayo o binabati sa inyong maraming natutunan sa aralin natin sa economics. Sunod kayo ay grade 10 na. So ang itatopic nyo naman is ang mga about sa contemporary Philippines. Ito ay mga glossary o kahulugan ng mga mga salita. So ito yung mga economic dictionary. So yan yung mga sa part ng aklat sa economics, mga sa glossary o dictionary pang economics.
Paki-post lang ng video para maano nyo mabasa ang mga kahulugan.